Ang pag-inom ng alak, isang napakakaraniwang karanasan para sa isang Pilipino, mapababae o lalaki. Ngunit ang pinakanakakabahala ay ang pagdami ng mga kabataang nalululong sa pag-inom ng alak. Marami ang kadahilanan kung bakit nagiinom ang kabataan. Okasyon, problema, kaibigan. Ngunit ang pinagpipikit mata ng maraming sa kanila ay ang mga kapahamakang naghihintay sa kanila. Oo, natural. Oo. Oo. Dapat ba? For fun. Okay na yun. Pampasaya lang. Sa yayaan sa kaibigan. Yun lang. Pampalipas oras. At yun lang. Hindi na bago sa pandinig ang pagkakaroon ng masasamang epekto ng sobrang pag-inom ng alak. Ngayong taon lamang, 3.3 million ang namatay dahil sa consumption ng alcohol. Ngunit kung inaakala nyo na sakit sa atay at aksidente lamang ang masamang epekto na naidudulot ng sobrang alak, nagkakamali kayo. Sa katunayan, mayroong halos 60 uri ng sakit ang may kaugnay sa maabusong pag-inom ng alak. Ang isa na dito ay ang anemia. Bumababa ang level ng oxygen sa dugo kung madalas sa umiinom ng alak at dito nagsisimula ang sakit na anemia. Ang madalas din na pag-iinom ng alak ay maaaring maiugnay sa pagkakaroon ng kanser ayon sa pag-aaral ng mga dalubhasa. Ang talas ng pag-iisip ay natural na nababawasan sa pagtanda ng bawat tao. Ngunit, sa taong madalas umiinom ng alak, doble o triple ang bilis ng pagkasira ng mga cells sa utak, kaya't napapaaga ang kanilang pagiging malilimutin. Ilan lamang ito sa mga epekto ng alak. Bilang katunayan, ay nag-imbita kami ng isang bisita. Itago natin siya sa pangalang Tonya, pinsan ng isang menor de edad na binawian ng buhay dahil sa pag-inom. Ilang taon na po kayo? 24 years old po. Ano niyo po ba yung biktima? Ano siya, first cousin ko. Pinsan ko siya, bali, anak siya ng tita ko, panganay na kapatid ng mami ko. Ano po ba siya kadalas mag-inom? Bali po nagiinom siya halos buong linggo, araw-araw. Siguro po, feeling ko po kasi problemado siya. Pwede niyo po ba ikwento kung paano nangyari yung aksidente? December 25, Pasko noon. Nagiinom kami, nagulat na lang ako. Bigla siyang nawala, sumakay ng sasakyan niya. Motor po. Motor. Eh di, kasi sabi niya bibili lang daw siya ng alak. Siguro mga 2 oras nagtataka na kami, hindi pa siya bumabalik. Tapos may nagpunta sa aming tanod. Siya ngayon nagbalita na hindi maganda yung nangyari. Tapos na-aksidente nga. Kasi nga, lasing na. Tapos siguro sa kalasingan niya sa kaadik. Bukod sa mga epekto ng alak sa katawan, ang paglalasing ay nakakasira rin sa buhay. Ang pagiging adik ay umuubos sa panahon at pagkakataong mag-aral at maging kapaki-pakinabang na miyembro ng pamilya at lipunan. Nakakasira ito sa relasyon mo sa ibang tao, lalong-lalo na sa pamilya. Bilang katunayan, inimbitahan namin ang isang menor de edad na dating lulong sa alak na itatago natin sa pangalang Julio. Magna-19 ako. Kailan po kayo nagsimula mag-inom? Nung ano po, Delikado. mga first year po ako. First year, so mga 13, 14 po. 14 na ako ata. Gano'ng katagal po kayo nalulong sa alak? Simula nung ano, may natuto nung kami first year hanggang ano. Kami mga bago mag-grade mag third year. Bakit nga po ba kayo nagsimula mag-inom? Wala, kahit nagkakayaan lang. Tapos yun, pagka may okasyon, tapos may problema, gano'n. Damayan lang. May pagkukulang po ba ang inyong mga magulang sa kung ba't kayo nalulong sa pag-inom? Wala naman ho siguro. Napatigil naman po ako ng nanay ko na napag-alaman na nagiinom na ako. Bakit po kayo napatigil sa pag-inom? Ba't napag-alaman nga ng nanay ko na ako nagiinom na, yun, nakagalitan. Tsaka may nararamdaman na rin kasi akong sasikmura, no? Kaya ako natigil na rin.
Ano po ba yung mga naging negatibong epekto sa inyo ng pag-iinom? Ano, parang naiba yung ano ko. Yung bike isama sa iba, yung lagi bang naan siya. Tapos, ano pa, yung umina na rin sa basketball, tapos iba na rin yung pakisama sa mga kasama ko. Ano po bang mensahe niyo sa mga kabataan ngayon na nag-iinom? Ano lang, yung control lang po sa sarili na ang alak po sana sa tiyan ilalagay, wag po sa ulo. Tsaka yung ano po sana, yung respeto po sa magulang mo na pagka kay nakakagalitan na, tapos respeto sa sarili na pag may nararamdaman na. Yun, makakali ka na sa bisyo.